Wala pong pinaka po pwede magdikta sa amin except ang taong bayan. Syunga ka ba talaga? O nagsusyunga-syungahan ka lamang, Congressman Joel Chua? O baka naman kinakabahan ka na kasi napakalakas ni Apple Nieto, makakalaban mo, 'di ba? Parang takot na takot ka na yata kaya kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi mo sa telebisyon, sa mga interview, 'di ba? Kung ano-ano na lang talaga pinagsasasabi mo, wala na sa hulog. Kaya tanong ko lang, no, syunga ka ba? Kasi kung yung majority naman ng taong bayan, kahit ano naman ang sabihin ng speaker, kung ang tao mismo ay hindi sang-ayon, baliwala. Lahat din kami, matatakot. Dahil siyempre, kami naman, mga representative lang kami ng taong bayan. At kung titignan mo sa survey, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, overwhelming ang support po dito sa Quadcom. And yun na nga mga kaibigan. O, sa bunganga na rin po niya nang galing. Siya dapat ay representative ng mga tao. Representative po ng mga Pilipino. Pero parang sa bibig na rin po niya lumabas, kahit ano daw ang iutos ni House Speaker Martin Romualdez, ay wala daw siyang magagawa. Pero yun kasi yung nangyayari sa Kongreso. Yung lahat ng ginagawa nila ay in favor at para kay Martin Romualdez. Para pagbigyan si Martin Romualdez sa kanyang mga ipinag-uutos. Kaya dahil nga dyan, nagkandaletse-letse na yung nakikita natin sa Kongreso. Kumbaga wala na sa hulog yung mga nagaganap diyan sa Kongreso. Ngayon naman, tignan ninyo, sabi ninyo nung December, hindi priority yung impeachment. O, sa iyo na rin yan nanggaling. Panoorin nyo mga kaibigan. Sa kanya po nanggaling, hindi raw priority ang impeachment noong December. Bakit? Kasi nga, akala nila ay magbibingi-bingihan si Vice President Sara Duterte. Akala nila hindi lalaban si Vice President Sara Duterte. Ngayon, ay lumalabas unti-unti yung mga kalukuhan nila. O, di ba? So, inumpisahan yan noong matuklasan ni Congressman Isidro Ungab yung anomalya sa Bicameral Committee Report. 'Di ba? Yung anomalya sa Bicameral Committee Report. Nung natuklasan niya yan, syempre, kinausap niya itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung attorney Vic Rodriguez, attorney Martin Delgra. So, nagpa-press briefing sila. So, pinakita nilang lahat yung talagang report na sinasabi, yung Bicameral Committee Report. Yung Bicameral Committee Report, may signature naman talaga. No? May signature naman talaga. So, ibig sabihin, ay totoo na pumirma yung Bicameral Committee doon sa budget na yan. Kaya, obvious na merong pagtatangkang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Dahil merong higit na 14 na mga blanco doon sa Bicameral Committee Report na dapat walang blanco. Dapat walang blanco yung Bicameral Committee Report. Kasi nga, napag-usapan na yung proposal na yan sa Congress. Tapos may proposal na rin sa Senate. Tapos kaya nga nabuo yung BICAM para nga yung mga gap between the proposal ng Congress at yung proposal ng Senate ma-fix. Malaman na. Pero bakit doon sa Bicameral Committee Report hindi pa rin na-fix? May mga bakante pa rin. 'Di ba? May mga figures pa rin doon na hindi po malinaw. Hindi yan typographical error, hindi yan clerical error. Hindi yan spelling error. Malaking halaga yan. Imposible na ang tanga-tanga naman nung mga tao, no, na behind that pagche-check ng error. So yun na nga.
umakyat na, umikot na, naratipikahan na yung bill, no? Yung enrolled bill. Nung naratipikahan na, dumiretso na sa printing. Saan po ginawa yung printing? Sa House of Representatives. So, doon po nila pinrint yung enrolled bill. So, nung na-print na, pumunta na sa Office of the President. Yung enrolled bill na yon ay una siyempreng natanggap ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang nangyari, dapat tinignan muna ni Lucas Bersamin yung umakyat na enrolled bill sa opisina niya. Dapat kinonsult muna niya yung mga legal officers ng Congress, legal officers ng Senate. Inalam nila kung yung proseso ba ng pinagdaanan ng enrolled bill na yon ay nasa ayos, nasa legal na pamamaraan o proseso para ma-determine po yung legality nung umakyat sa Office of the President. Ang kaso po nangyari, dumiretso po kaagad sa opisina ni President Bongbong Marcos Jr. So, siyempre, pagdating po kay President, wala na po yung bakante kasi nga, meron nang naglagay doon sa mga blanco. Meron nang naglagay doon sa mga blanco. Ibig sabihin, hindi na siya blanco. Meron ng value. So, ang kino-question po dito ni na Congressman Isidro Ungab, former President Rodrigo Roa Duterte, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Martin Delgra, ay yung constitutionality na pinagdaanan po, no, kung pinagdaanan nung pinirmahan ni President. Hindi po nila sinabi na mali yung pinirmahan ni President Marcos. Hindi po nila kinu-question yung pinirmahan. Ang kinu-question nila yung bicameral committee report. Bicameral committee report. So ito na nga, kahapon, Lunes pa kahapon, nag-file na po ng complaint ang Citizens Crime Watch. Ayan, Citizens Crime Watch na po, nakialam na. Hindi po yan nangingialam, usually, yung Citizens Crime Watch. So, nag-file na po sila ng criminal case. And possible po na related, nag-file na rin po sila sa Sandigan Bayan ng any case related to graft and corruption. So, malversation of funds kasi yan. Kasi meron silang nakita na parang maanumalyang korupsyon na nagkakahalaga ng 240 billion pesos. No, sino po yung mga inireklamo? Siyempre, House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, Chis Escudero, and then yung iba pang mga ano ba yun? Technical committee report, no? Yung technical committee po na involved doon sa pagtatama ng dokumento na yon. So kasama po yun. So yun nga, dahil nga sa hindi nagbibiro itong grupo ng Citizens Crime Watch, no? Andyan po si Attorney Topacio. Andyan po si senatorial candidate Jimmy Bondoc. Bebot Alvarez. So hindi po sila nagbibiro, nag-file na po talaga sila ng criminal case. So dahil nga nag-file na po sila ng criminal case, takot na itong si Joel Chua. Kaya minadali po nila yung impeachment. Diba? Yung impeachment, akala ko ba hindi priority nung December, tapos biglang February 5, wala pang 5 oras, wala pa yatang 12 hours, sabihin mo nang wala pang 12 hours,
na-file sa opisina po ni Secretary General Reginald Velasco, umakyat sa House Speaker, tapos napunta sa committee, tapos in a few minutes, in a few hours, naging 215 kaagad yung pumirma, minamadali. So sino ngayon yung nagda-diversify ng mga issue? Di ba kayo dyan sa Congress? So sino kaya yung lumakad para magpapirma ng MAB 215? Kadalasan naman po yung mga tumitira sa Quadcom, mga trolls, mga vlogger na alam naman po natin na bayad. Sus, Ginoo Santissima Trinidad ka talaga, Joel Chua, no? Paano mo naman nalaman na bayad ang mga DDS vloggers? Paano mo naman nalaman na bayad ako, ha? Nasaan yung resibo mo? Syunga-syunga ka talaga, eh, no? 'Di ba? So, basta't kami, ito lang naman ang ano namin. Gagawin lang namin yung trabaho namin. Kasi nakita naman po natin, biglang marami mga issue na lumabas. Dahil nung una naman po, nung ginawa namin to, wala naman sa isip namin yung mga nangyayaring to eh. Ang nasa isip lang nun is mag-pass ng legislation. Yun naman talagang ano nito, ang purpose nito is in aid of legislation. So, kasi yun naman ang naging resulta. May mga naging resulta po tayo at marami rin po tayong nakita na talaga namang may problema na dapat ayusin po natin. So nasaan dyan yung mga kasalanan ni Vice President Sara Duterte? Nasaan yung sinasabi mong mga meron kayong basihan? Yung nilagay ninyo doon sa impeachment complaint, very generic. Kahit sino pwedeng i-research yan sa internet. What are the articles of impeachment? Nandyan, betrayal of public trust. Ang gusto naming malaman, kung sinasabi ninyong betrayal of public trust, yung ground ninyo na ginamit para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ano specifically yung nilabag ni Vice President Sara Duterte para sabihin ninyo na she betrayed the public trust? Yun yung gusto naming malaman, yung specific, no?